Ang kwento ng multo ay matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino, parang ugat ng puno na mas malalim pa kaysa sa abot ng ating mga mata. Lahat yata ng Pilipino, sa isang punto ng kanilang buhay, ay nakarinig na ng kwento ng kababalaghan, o di kaya'y may kakilalang minsan ng nakasalamuha ang hindi maipaliwanag. Minsan ito'y kwento ng mga tikbalang na nagbabantay sa mga masukal na kagubatan, o ng copper na naninigarilyo sa tuktok ng matandang puno, nagmamasid at nagpaparamdam lamang, hindi raw mapanganib, ngunit sapat na ang kanyang presensya para takutin ang mga batang sumusuway sa utos ng magulang. Mas nakakatakot naman ang kwento ng tiyanak, yung iyak ng sanggol sa gitna ng madilim na gubat, na kapag sinundan mo, baka tuluyan ka ng hindi makauwi. O kaya na may ang aswang at manananggal, na sa gabi ay nagiging nilalang na lumilipad, naghahanap ng biktima, lalo na ang mga buntis, upang sipsipin ang buhay sa pamamagitan ng kanilang mahabang dila. Para sa ilan, kathang-isip lamang ito, panakot sa bata o pampalipas oras ng mga matatanda sa harap ng lampara, ngunit para sa iba, ito'y bahagi ng kanilang karanasan, mga kwentong kinapitan ng lagim at misteryo. Sa isang bansang puno ng alamat at kababalaghan, hindi na nakapagtataka kung bakit napakaraming libro at babasahin ang inilalathala para lang magbahagi ng mga kwento ng multo, tulad ng Haunted Philippines at True Philippine Ghost Stories. Sa bawat pahina, buhay na buhay ang mga anino ng nakaraan, at sa bawat larawan ng malabong figura na sinelyuhan ng pulang bilog, nagmumulto ang tanong, totoo kaya? Para sa iba, aliw at libangan lang ito. Ngunit kung minsan, may mga kwento na hindi mo na lang mababasa, kundi mararanasan mo mismo. Noong kami bumalik sa Pilipinas matapos ang ilang taon, bitbit ko pa rin ang pagkahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Isang linggo pa lang kami roon, sumabay na agad ang usapan tungkol sa mga multo habang kami pauwi mula sa pamimili. Katulad ng maraming Pilipino, likas na mapamahiin ang aming mga kamag-anak. Habang nagkukwentuhan sa loob ng sasakyan, lumutang ang mga pangalan ng mga nilalang na nagpaparamdam at nagpapakita sa iba't ibang panig ng bansa. Minsan mapagbiro, kadalasan mapanganib, ngunit palaging misteryoso. Ang tatay ko, nakilala sa pagiging dramatiko sa bawat kwento, nagsimulang magbahagi ng mga alaala ng kabataan niya, mga gabi ng katatakutan, mga aninong dumadaan sa gilid ng mata, at mga tunog na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Masaya at puno ng tawanan ang mga kwento, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, napansin kong natahimik ang nanay ko. Palaging siya ang unang magpaliwanag ng lowika sa bawat kababalaghan, ngunit sa pagkakataong iyon, tila may itinatago siyang hindi pa naikukwento. Nang tanungin ko siya kung may karanasan na ba siyang hindi maipaliwanag, tumango siya. Noon ko lang nakita sa kanyang mga mata ang takot at pag-aalinlangan, tila ba bumabalik ang isang alaala na pilit niyang kinalimutan. Ikinwento niya ang buhay niya noong kolehiyo, kung saan nakitira siya sa lumang dormitoryo na dating infirmary noong digmaan. Siksikan silang apat sa maliit na kwarto, at gabi-gabi, may naglalakad sa pasilyo, may kamakalabog sa dingding, at kung minsan, may naririnig silang tawa ng mga bata sa pagitan ng mga pader. Hindi lang isang beses nilang nakita ang mga bakas ng maliliit na paa sa kisame at dingding, parang may batang gumagapang, ngunit wala namang bata sa dormitoryo. Isang gabi, isang kaibigan ng nanay ko ang nakakita ng kakaiba, 6 na sugatang sundalo, nakahiga sa mga lumang kama ng tri-age. Nang tumayo ang isa at tumingin sa kanya, napasigaw siya at tumakbo pa uwi. Nang balikan nila ang silid, wala ni isang bakas ng sundalo, kundi mga lumang kama't lumang alaala lamang. Ngunit ang pinakamatinding karanasan ng nanay ko ay nangyari isang madaling araw. Maaga siyang gumising upang mauna sa paliligo, at habang pabalik na sa kanilang kwarto, may narinig siyang bulong. Sa dulo ng madilim na pasilyo, may isang figura, isang madre, nakatayo sa dilim. Walang madre sa campus, at ang pinakamalapit na simbahan ay malayo pa. Hindi siya nagpahalata ng takot, bagkus ay lumakad siya palayo, ngunit habang lumalapit siya sa kwarto, napansin niyang sinusundan siya ng madre. Sa bawat lingon niya, nandoon lamang ito, nakabantay, nakamasid. Pagdating niya sa harap ng kanilang pinto, naramdaman niya ang malamig na hangin. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ulit ang madre, ngunit ngayon ay maliwanag sa ilaw ng pasilyo. Biglang bumukas ang pinto, at isang batang lalaki ang tumakbo palabas, dumaan sa tabi ng nanay ko, palangiti at naghahabulan, diretso sa direksyon ng madre. Nawala ang bata sa isang kwarto,
at sumunod rito ang madre. Doon lang natapos ang kakaibang karanasan ng nanay ko. Ilang araw matapos ang insidente, nalaman niya na minsan nang naging ampunan ang lumang dormitoryo, at nasunog ito, ikinasawi ng ilang bata at madre. Simula noon, wala na siyang naranasang kakaiba, ngunit nanatili sa kanya ang kwento, tila ba isang paalaala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham o logika. Kasabay ng pag-uwi ko sa Pilipinas, muling sumiklab ang interes ko sa kababalaghan, hindi dahil gusto kong patunayan kung totoo ang mga ito, kundi dahil sa kakaibang thrill at takot na dala ng mga kwento. Para sa akin, ang takot at pagkahumaling ay magkasabay na damdamin, tulad ng pagkahilig ko sa ahas noong bata ako, ngunit nanginginig pa rin kapag nakakakita ng isa. Ngunit minsan, ang mga kwento ng multo ay hindi na lamang kwento. Minsan, sila ay nagkakaroon ng buhay, at ikaw mismo ang nagiging bida. Isang gabi, matapos kaming dumaan sa isang lumang tulay na may masalimuot na kasaysayan, hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumalot sa akin. Ayon sa tatay ko, kilala raw ang tulay na yon dahil sa White Lady, isang babaeng multo na nakaputi, mahaba ang buhok, at nagpaparamdam sa mga dumaraan sa tulay tuwing gabi. Maraming bersyon ng White Lady sa iba't ibang kultura, ngunit sa Pilipinas, sinasabing mas mabuti pang isakay siya kaysa iwasan, dahil kapag hindi mo siya pinansin, siya mismo ang lalapit sa iyo. Doon ko naalala ang kwento ng aking tito. Bata pa lang ako noon, mga 6 na taong gulang, at tuwang-tuwa akong sumama sa kanya sa gabi para maghakot ng supply. Sa daan pabalik, habang tinatawid namin ang tulay, biglang tumigil ang sasakyan. Humiga ka at pumikit, kahit anong mangyari, huwag kang didilat, utos ng tito ko. Minsan lang siyang magsalita ng seryoso, kaya sinunod ko siya. Habang nakahiga ako sa likod ng sasakyan, naramdaman ko ang lamig. May narinig akong kakaibang tunog, parang may sumakay sa tabi ko. Narinig ko ang pag-click ng ilaw, at maya-maya, nagsimula ng kumanta ang tito ko ng isang lumang awitin. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit pilit niyang nilalabanan ang takot. Habang papalayo kami sa tulay, naririnig ko ang tunog ng nababali at napuputol na tangkay, crack, 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 nasa tabi ko, sa mismong likuran ng aking ulo. Hindi ko kayang imulat ang mga mata ko. Naramdaman ko ang malamig at mamasamasang tela sa aking binti, at sa isang iglap ng kahinaan, napadilat ako. Isang puting anyo, mahaba ang basang buhok, nakatalikod. Sa muling pagdilat, naroon na siya sa harap ko, itim na buhok, basa, tabing-tabing ang mukha. Agad akong napapikit ulit. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, naramdaman ko ang mainit na hangin at ang pag-alis ng presensya. Muli kong binuksan ang mga mata ko nang makarating na kami sa bahay. Hindi na namin muling pinag-usapan ng tito ko ang nangyari, ngunit mula noon, nanatili sa aking isipan ang gabing iyon. Ilang taon ang lumipas bago ko nalalang may babaeng natagpuang patay sa ilalim ng tulay noong dekada 80, isang babaeng naglalakbay sa gabi, naghahanap ng masasakyan, ngunit hindi na nakauwi. Sinasabing siya ang White Lady ng tulay, nagpaparamdam, humihingi ng saklolo o pasasalamat sa sinumang tumutulong sa kanya. Ngayon, tuwing naiisip ko ang gabi ng aking pagkabata, napagtanto ko ang huling bulong ng White Lady. Hindi pala ito galit o pananakot. Sa huling sandali bago siya tuluyang nawala, narinig ko siyang nagsalita, marahan at puno ng lungkot, maraming salamat. Sa bansang puno ng mga kwento ng lagim, minsan, hindi lamang takot ang dala ng multo, kundi paalala ng kasaysayan, ng mga kaluluwang naiwang naghahanap ng katarungan, o di kaya'y simpleng pasasalamat mula sa mundo ng mga anino. Kaya't sa bawat dilim ng gabi, sa bawat kwento ng multo, marahil ay hindi lamang takot ang dapat nating maramdaman, kundi pag-unawa, at pag-alala, na minsan, tayo man ay maaaring maging bahagi ng isang kwento ng kababalaghan.